That's not a small undertaking. What is broken in our current political system that forces this kind of coalition? Let's be direct. Filipinos have seen alliances come and go. Makikita, mawawala, makikita ulit, mawawala. Para silang yung mga langgam na pumupunta sa matamis na asukal at pag nawala na yung tamis, pumupunta, walang paninindigan. Basta dun lang sila sa matamis, dun lang. Di ba, no, attorney? Hindi sila pwedeng tumikim ng hindi matamis. Kasi lahat ng dadaanan natin may mga masukal na bagay kapag lagi, kung ang iyong pinaglalaban ay talagang para sa bayan at hindi lang para sa sarili. Why should this be taken seriously? What makes rage different? Is rage already political in nature? Meaning, are we looking at a future electoral machinery or is this still purely a reform advocacy platform for now? Pwede ko bang kunin ng pagkakataon na makapagsalita at nasabi ko yung mga posibleng pagkunan niya ng sagot para sa kaliwanagan ng ating mga kababayang sumusubaybay sa atin pong live podcast. Bigyan po natin ng pagkakataon na marinig ang tinig kung saan nandito po sa ating harapan ang siyang lead convener ng talagang napakaingay na activity nangyari last Sunday. Palakpakan naman natin. Lead convener, Mike Defensor. Thank you so much, Ma'am Penny. As usual, kahit na maaga, napakaganda mo pa rin. Thank you. Na-miss kita, sabi ko sa kanya, bakit ka wala doon nung nag-launching? Kasi madalas pagka may launch o meron kami activity, tinitingnan ko kagad, hinahanap ko yung dalawang mistisa. Si Ma'am Astra at saka si Ma'am Penny. But thank you so much, Ma'am Penny Belmonte. Mahabang panahon ho na hindi nagkatabi ang isang Defensor at isang Belmonte. Nagsimula kami sa Kongreso, si Sally Belmonte, at ngayong katabi ko naman, mas bata, mas maganda, si Penny Belmonte. Of course, kasama po natin, Attorney Contacto. Maraming salamat po, Attorney, for also having us here. Dr. Tumata, kasama namin ng launching ng Rage, and madalas ko rin po napapanood, sabi ko sa kanya. Actually, ang lead convener po talaga ay si Mayor Baste Duterte, Sebastian Baste Duterte. Ako lang po ang isa sa mga co-convener as the Secretary General of the Reform PH Party. Ang aming pong chairman ay si Gringo Hunasan. And kami po ni Senator Gringo nag-usap, nagkataon lang ho hindi siya makapunta nung panahon na ng launching, pero siya po'y 100% support dito sa ating binubuo na coalition with PDP Laban. And syempre po, kasama rin din po dyan ang Partido Reforma ni Speaker Bebot Alvarez. Kami po ay nagkaroon ng pag-uusap, nagpunta po kami ng Davao at nagkaupo kami ni Mayor Baste Duterte. Ang binabanggit ni Ma'am Penny, 750 sa ngayon po ang parallel organization sa pagkakaalam namin. At lahat po yan, sa katotohanan, noon pa, kasama na ng Pangulong Duterte. Matanda, yung Pangulong Duterte na presidente pa lamang. Nung una siyang tumakbo, wala siyang mga kasamang politiko, mangilan-ngilan, wala talagang tumaya sa kanya, kundi ang taong bayan. Nagbuo sila ng mga organisasyon, ng samahan, at kumilos para mailuklok ang Pangulong Duterte. Nung tumakbo si VP Inday Sara, and I guess yung unit team, nagsama-sama noon, kasama rin po ako doon, andun pa rin yung mga organisasyon na yun. Nung pag-uusap po namin ni Mayor Baste, ang sinabi ko sa kanya, Mayor, kailangan talaga namin ng isang leader. Kailangan may tumayo sa amin. At walang ibang pwedeng tumayo kung hindi ang isang Duterte. Sa ngayon po, ang ating Vice President ay dumadaan sa impeachment hearing. Marami po siyang binibigay na panahon para dito. At siyempre, maraming mga bagay na dahil siya naman yung kanilang tinutuges o siya yung tinatarget doon sa impeachment trial na hindi naman niya kayang kumilos o magsalita basta-basta. At minabuti po naman, hiningi namin ang liderato ni Mayor Baste Duterte
na hindi na Davao ang may kailangan sa'yo, hindi lang Davao, hindi lamang Mindanao. Kailangan ka na ng buong Pilipinas. Kailangan ka na ng sambayan ng Pilipino. Nagulat to ako dahil sa aming pag-usap, hindi naman nagkaroon ng dalawang salita. Si Mayor Basti Duterte. Tinanong lang niya, ano yung tingin mo dapat nating direksyon? Ayun o, nag-uusap kami, binanggit namin sa kanya, una at higit sa lahat, yung korupsyon. Hanggang ngayon walang nare-resolve eh. Sabi nila Pasko may makukulong. Dumaan na Pasko. Dumaan na bagong taon. Nag-Valentine's na nga. Gusto na pagkagpo. Nagkaroon ng Holy Week. Namatay na si Kristo. Nabuhay. Wala pa rin nakukulong hanggang sa ngayon. Nung lumabas po yung kaso nila, sabi nila, magkakakaso si Senator Chis Escudero at si Speaker Martin Romualdez, sabi ko magandang development yan. Pero gusto ko makita kung ano yung kaso. Sa ngayon po, hindi ko pa nakikita yung F9 nila, pero ang naririnig ko ay dahil daw po dun sa pagkakaroon nila ng partisipasyon sa pag-aproba ng budget. Ay sabi ko, malayo yan. Bakit? Naging speaker ka lang o Senate President? Bigla ka na rin nadamay dun sa nakawan? Ang importante sa kaso, si Sergeant Gutesa. Ang importante sa kaso, yung 18 sundalo. Ang sabi ninyo, si Saldico ang mastermind. Si Saldico ang magnanakaw. Eto mga tao ni Saldico ang nagsasabi, kanino dinala yung pera? Saan dinala yung pera? May delivery sa Makati, sa Forbes, sa Aguado, sa Ilocos. Ito na yung mga taong to eh. Bakit hindi yun ang gamitin nila kung totoo at talagang nais sila magkaroon ng linaw ang kaso dito sa korupsyon? Pangalawa, narinig niyo naman Senator Ping Lacson, sabi niya mismo sa kanyang pananalita sa Senado, in a privileged speech, he mentioned that the statement of Saldico is untrue. Sabi niya, ang katotohanan, it was Yusek Bernardo who gave the money to Try-Give Olaybar and to Adrian Bersamin, both undersecretaries. One is Yusek for Education and the other one is Yusek under the Office of the President. Ano na nangyari doon? Pinatawag ba? Nagkaroon ba ng linaw? Nanggaling na sa kanila yun. And no less than the Executive Secretary and the Secretary of Budget, Secretary Pangandaman, and Executive Secretary Lucas Bersamin resigned. Right after that, nag-resign nga eh. Diba? Pagkatapos ni Saldico, pagkatapos magsalita ni Senator Ping, nagkatanggalan sa posisyon sa Malacanang. Anyway, pangalawa namin pinag-usapan ni Mayor Basti Duterte, sabi namin, Mayor, alam niyo, ang dami na hong kaso ng mga kasama. Lahat kinakasuhan, kaliwat kanan. Ako siguro ang kaso ko na 3, 4, meron na. Yung pong dalawang negosyo kong kahit pa paano, meron po akong pinagtutuan ng negosyo, parehong isinara. Parehong isinara. Nang walang batayan. Ako, kaya ko. Kaya namin labanan dahil walang batayan yung pagsara nila. Paano yung tao? 100 po ang natanggal dun sa isang kumpanya. Yung isang kumpanya matatanggal 700. Krisis nga ngayon eh. Yung isang kumpanya na maraming matatanggal na mga empleyado, investor lang ho ako doon. Nagkataon lang, hinihalal akong presidente as one of the minority investors. Ngayon, damay na din. So sabi ko, Mayor, kailangan tayong magkaisa, magtulungan kasi yung mga kasama natin, kinakasuhan. At alam niya, maski pala siya, meron siyang negosyong sinara doon sa Davao. At narinig natin doon sa kanyang talumpati, yung mga negosyante ginigipit pag nakitang nakadikit sa kanya. And pangatlo, yung itigil nila yung pamumulitika nila. Itong ginagawa nila kay Inday Sara, tingnan nyo, nagsasalita ang Malacanang. Sabi nila, itigil nyo na yung politika. May krisis tayo, magtulong-tulong tayo. Sino bang nauna? Di ba itong kaso nila ng impeachment kay VP Inday Sara? Kung ang gusto ng Pangulo ay katahimikan, kung ang gusto ng Pangulo ay walang gulo, ipatigil niya yan. Huwag niyang sabihin na independent ang Congress. Tao niya lahat ng mga yan. Ayaw nga mag-impeach ng mga congressman eh. Natatakot din sila eh. Diba? Dalawa. Takot sila na alam nilang mananalo si Inday Sara at pag nag-impeach sila, delikado sila sa 2028. Ang pangalawang din takot nila, pag nanalo si Inday Sara, lalo't nakikit yung mga nagnakaw, alam din nila, lagot sila sa 2028. Ngayon, yung ginagawa kay VP Inday Sara,
Naglabas na daw COA with finality disallowed. Oh, sige, disallowed. Nasa COA pa yan eh. Ang natitirang pondo dyan, 73 million na kailangan niyang ayusin. Kailangan niyang i-justify pa o mag-appeal pa siya tungkol dito. Ito ho, ikikwento ko sa inyo. Buksan nyo, may mga cellphone kayo, nakikita ko. I-google ninyo ang COA, Commission on Audit. Number 1, Department of Agriculture, suspended, disallowed, 8.5 billion. May investigasyon ba? May narinig ba tayo? Wala. Yung pong Department of Health, 10.5 billion. May narinig ba ho tayo? May investigasyon? May natanggal? Wala. Nakalagay po dun sa COA findings sa Department of Health, almost 150 million ang nag-expire na gamot or about to expire. Binili, hindi dinidistribute, mag-expire. 150 million. Talo pa nga yung pondong iniimbestigahan nila kay Bipinday. O, pangatlo, Department of Public Works and Highways, 17 billion pesos. Pagdating nyo po sa Department of Energy, may problema tayo ngayon sa langis, may problema tayo sa ating mga petrolyo, sa crudo. Charges, hindi ko alam kung anong detalye, basta nakalagay sa COA charges, 186 billion pesos. Wala tayong naririnig. Pero si Inday, dahil kalaban, gigibain. Dahil si Inday, takot sila, gigibain. Yan ang politika. The highest rated official as of now is Vice President Inday Sara Duterte. Mataas kay Pangulong BBM, mataas sa Senate President, mataas sa Chief Justice, mataas sa Speaker of the House. And yet, itong apat na to, wala. Siya iniimbestigahan. Magkano ang confidential funds ng Pangulo taon-taon? 4.5 billion. Ha? Sabi nila, 11 billion. Inubos. Ano ba? 11 days. 11 million, 11 days. I-compute nyo. 4.5 billion divided by 365 days. 12 million a day. Ano ba tayan yun? Nagagalit kayo pero tingnan ninyo, dali-dali naman. Diyan sa COA report. At pang-apat ho, yung problema natin sa ngayon, may kinakaharap tayong krisis. Anong ginagawa nila? Nagbigay na tayo ng emergency power sa presidente. Ang sabi natin sa presidente, gawin mo na yung dapat mong gawin. Ang presyo ng kerosene at LPG, triple. Di ba? Nag-triple. O magkano lang ibinawas ngayon? 3 piso, 8 piso? Magkano po ba? O magkano ang binawas lang dito sa excise tax na pinayagan? Pero the president is given the powers now para ibagsak lahat ng presyo. Huwag payagan ang pagtaas ng mga presyo. Ginagamit niya ba? Ayun o, simpleng solusyon. Magkano ang nalagay na pondo sa bawat distrito ng isang congressman? 1.5 billion pesos for each district. Sige o, huwag natin kunin lahat. Kalahati lang. 750 million, baka may proyekto naman din kailangan. At kailangan din naman natin yung mga proyektong yan. Kahit na yung 30-40% dyan na uuwi sa korupsyon, alam naman natin yun, nakita na natin sa flood control. Yung 200 bilyon, malaki ang maitutulong para maibsan ang problema ng mga drivers. Ano hong ibig kong sabihin? Ngayon, nagrarally ngayon. Ang mga driver tuloy-tuloy. Pagtaas ng krudo, presyo madali, ang bilis. Pero pagka ang driver magtataas, wala. Ang batas, hindi sila pinapayagan, dadaan sila sa mahabang proseso. Binawi pa. Meron ng proposal si Erice, sabi niya, magkaroon ng direct subsidy. I-cap sa 70 pesos. Huwag na ho yun. Baka sabihin pa, tatamaan yung mga mayayaman. Yung mga mahihirap na lang. If I'm not mistaken, we have about, hindi ako sigurado dito I think mga sa private, yung public pala transport. Hindi ako sigurado, but I will check the data. Ayoko na muna sabihin yung numero. Pero kung bibigyan nila ng direct subsidy, ang mga taong yun, pwedeng i-cap sa 70 pesos. I-subsidize na 70 pesos, aabutin ang gobyerno na mga 10 bilyon kada buwan. Kung kukunin mo ang kalahati ng ibinigay mo sa mga congressman na 400 bilyon, 200 bilyon, at least meron kang 20 months, 20 buwan na masasubsidize mo ang ating mga pasahero,
ang ating mga driver at ang presyo ng bilihin hindi tataas dahil direkta na merong koneksyon yung mga delivery trucks tungkol dito. Yun lang ang tricycle driver, jeepney driver, yung mga nagpapasada, UB Express, yung mga nagdi-deliver na utility, yan yung bigyan nila ng pagtugon. Bigyan nila ng subsidyo. Malaki ang may tutulong. Ginagawa ba nila? Hindi. Wala ho eh. Anong pangalawang sinabi ni Leon Libiste o yung kay Egay 70 cap? Yung kay Leon Libiste ibaba from 12% VAT to 10%. Anong epekto niyan? Kung may 50,000 pesos ang isang pamilya, mababawasan kahit na mga 500, 600 pesos, up to 1,000 if I'm not mistaken. Ayaw nilang payagan. Pero yung trilyon-trilyon na nakawan na nakita natin, walang problema, hindi yun imbestigan. Itong maliit na problema na direktang makakatulong sa tao, kahit na mangutang ang gobyerno, nangutang nga sila eh. Kinuha nga nila yung PhilHealth, PDIC, nangutang sila para sa flood control. Ito, direktang serbisyo sa tao para maibsan ng gutom, maibsan ng kahirapan, hindi nila magawa. Kaya ito po yung pinaglaban ng Rage Coalition. At nandyan po si Mayor Baste Duterte na tumatayo para sa amin. Leader namin lahat, tagapangulo ng PDP at tagapangulo ng Rage Coalition. Lalaban po kami, hindi kami mananahimik, tuloy-tuloy kami sa bawat kanto, sa bawat barangay, sa bawat komunidad, sa kalsada, para ilabas ang hinaing ng taong bayan. And fair warning to Senate and Congress, kahit anong gawin yung pagbababoy sa politika, kahit matanggal nyo si Inday Sara Duterte, lalabanan namin yan. Lahat ng puwersa gagamitin namin. Pero kahit na gawin nyo yan, may panlaban pa rin kaming Baste Duterte. Hindi po dahil ang Baste Duterte ay isang tao, isang mayor ng Davao na kumakatawan lamang sa apelyido ng Duterte. Kung hindi kumakatawan sa isang prinsipyo ng maayos na gobyerno. Kumakatawan sa isang prinsipyo na unahin ang taong bayan. Kumakatawan sa isang prinsipyo na itigil ang korupsyon at itigil ang pagkalat ng droga. Isang karangalan po na nandito sa isang makasaysayang partido, noong pa man nakita nating lumalaban ng PDP, lumaban kay Marcos Jr., Sr., ngayon lumalaban kay Marcos Jr., at kasama niyo po kami, ang Reform PH, isang bagong partido, pero kasanib nyo sa laban ng taong bayan. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyo lahat. Napakainit ng umaga ngayon. Sinasabayan niyo yung 50 plus na temperature. No? Baka mag-collapse tayong lahat, pero dapat hindi tayo mag-collapse. Yung mga talagang tiwali ang siyang dapat magsipagtumba. And sa pagkakataong ngayon, gusto ko sanang bigyan ng linaw. Actually, ang linaw ng paliwanag niya, diretso eh. Ang galing ni Kong Mike, no? Impromptu, grabe. Parang nakaka-starstruck yung galing niya talaga. Let's be direct. Why should this be taken seriously this time? Hindi ko na matanong pero tatanungin ko ulit. What makes Rage different? Kasi ang dami na nagka-comment ko tulad ng sinabi ko kanina. Ano ba yung pagkakaiba ng Rage this time? Kong Mike. Actually, ma'am, isa lang naman talaga yung pagkakaiba. Lahat naman tayo kumikilos, di ba? Lahat tayo kanya-kanya kang galaw. Tayo, ma'am, nakikita-kita. Pero ngayon lang ang unang pagkakataon na tumindig na ang isang Duterte. Nagsabi nga siya, matagal ako na nahimik, tinignan ko, inobserbahan ko, pero ngayon lalabas ako. Napakalaking bagay sa atin yun, ang isang rallying figure, ang isang sentro, na lahat tayo magkakasama at kikilos. In fact, no less than Chairman Cusi, bago ako pumasok dito, nag-usap kami, sabi niya, ano ba nangyayari? Anong gagawin nating direksyon? Sabi ko, Chairman, sa ngayon, may pagkilos ang mga kababayan natin sa Luneta. Yung mga taga Batangas na doon sila, yan yung nangangampanya na ibagsak yung 12% sa 10%. Tapos ang maisog, tuloy-tuloy, na nandiyan naman sa Supreme Court na kumakampanya.
So, ngayon, pag-uusapan nga na pag-isahin, ano pa yung gagawin natin pagkilos. Pangatlo, higit sa lahat, sabi ko kay Chairman, tingin ko, ibuo na natin yung grupo at ang ganda. Ma'am, ikaw ang mag-host dito. Doon sa Kongreso, na magkaroon tayo ng isang desk o ng isang lugar, i-impeachment hearing sila, sagutin na natin kaagad kung anong nangyayari. Yan. Tingnan nyo naman, no? Ang laki namang ganda ni Ma'am Penny doon sa chairman ng... Di ba? So, hindi. Kasi, katulad kahapon, ang tagal ng reaction time natin, although nagsalita na ako, yung kwento ni Madriaga, masabi ko, grabe. Yun na nga, pero dapat doon na tayo magsalita, tapos lahat ng mga magsasalita, pumunta doon sa mismong kongreso, pumunta tayo doon. I-organize namin po ngayon, patapos po dito. Oo, kasi, sabi ko nga ano to si Madriaga? Punsong anak? Lahat ng usapan kasama siya? Lahat, kasama siya? Oo. Pabagsakan ng bansa, kasama siya. Tayuan ng military intelligence group, security group, kasama siya. Dalahan ng pera, milyon-milyon. Binigyan pa ng pambili ng motorsiklo. Tapos, sabi ko mga nagugulat ako Ako sa kalaman po ng lahat, noong 11th Congress, magkasama kami ni Mayor Duterte sa minority. Kaibigan ko na, si Mayor Duterte ng Kongreso pa lang kami. Nung siya po yung naging presidente, nakita lang kami 3 beses. Sabi pa nga niya sa akin ng unang beses, sabi niya, Mike, kumusta ka na? Kung mabuti po, Mr. President. Sabi niya, pagka libre, dalawin mo ko. Akala mo, tindahan lang, di ba? Pagka libre ka, puntahan mo ko. Sabi ko po, Mr. President, nagkataon din naman COVID Na-meet ko ang presidente ng mga panahon yun, siguro 3 beses. Kasi nga, wala namang pagkakataon. Ito lahat ng kwentuhan katabi siya. Lahat ng usapan kasama siya. Oo Sabi ko nga kahapon sabi ko nga doon sa interview ko, sabi ko, papakinggan ko siya para sa si Medaldea o si Bongo. Kung gano'n siya ka-close. Nagkamali sila doon. Gumawa na nga sila ng witness. Sinobrahan naman nila kwento. Ano lumabas doon sa litrato, sa painting. Iba pala yung nagbigay. Diba? Taga Davao din pala yung nagbigay. Binigay kay Inday Sara. Ayun na lang, patay na kaagad Bakit pa idinugtong yung kwento niya na yun? Tapos sabi, yung 100 million daw, kinuha niya dahil itinulong kay Duterte. Tapos sa kanya, siya humawak ng pera. Sabi ko, ngayon ko lang nakita yung gano'n na pagka ikaw siguro magbibigay ng 100 million sa isang tao o isang kandidato, gusto mo makita. Boss nagdala ko ng Pero para papakuha mo sa kanya at siya yung magdi-dispose, ang bigat naman nun. Masingit ko lang, entitled of siya ng pangkalahatan. Nakakatawa talaga. At hindi ko kayo pipigilan sa pag-iisip ng negatibo about yung nangyari kahapon. Kasi, napapansin ninyo, may isa tayong senator na talagang pinagtutulungan ngayon, si Senator Bongo. Pangalanan ko na. Wala pa lang sinabi si Senator Bongo kay Madriaga. Mas close sila. Pero kaya yung mga binibintang kay Senator Bongo, wala rin katotohanan dahil ito mas close. Oo. 'Di ba? Mas close to. So siguro, buksan natin yung sinasabi nilang close na close sila sa ibang aspeto ng pagdinig. Bigyan ng pagkakataon yung iba ring mga witness na bigyan ng entitlement tulad ng binibigay nila kay Madriaga. Natawa talaga ako. Alam mo, Dapat pala siguro, Ma'am Penny, bago inaresto si President Duterte, si Madriaga muna inaresto ng ICC. oo. Eh. Parang hindi na sila nahihirapan. Yun na ang maglalatag ng lahat ng mga katanungan nila at saka magbibigay sa kanila ng pagpapatunay. Ayos Oo. Oo. Grabe. Alam mo, ang sama ng loob ko doon sa Committee on Justice at sa mga kasama natin sa Kongreso,
Yung 18 sundalo na walang record na nagsilbi sa bayan, nagsasabi ng nakawan, ng delivery ng pera. Etong kriminal, may witness protection pa. Yung mga sundalo, hinahabol, sinosurveillance. Eto may protection pa, meron pang protective custody, tapos pinayagan pa nila magsalita doon. Nang ganun na lang. Na, kakahuli lang ng kidnapping. Kakahuli lang. Pangalawang kidnapping to eh. Yung huli niya na to eh. Kong Mike, wala yung pinag-iba doon sa mga nakatanggap ng mali-maletang pera, pero sila pa rin ang nasusunod pagdating sa usaping batas. Sila pa rin yung kinikilala, bagamat sila ay kasabwat at kasama sa isyong pinag-uusapan when it comes to ibalik natin ang usapang flood control. Tama. Ha? Sila rin yung hari ng maleta. At may mga video clippings pa at kung saan-saan dineliver, bakit tayo magtataka? Di ba? Bakit yung nakakulong? Bakit yung talagang may mga crime na nagawa? Siya yung talagang parang pinalalabas na credible na witness. Sila rin eh. Kung sino pa yung nakatanggap ng mga pera at ang galing sa kaban ng bayan, ang marangal at malinis na lumalabas. Yan ang talagang makikita ninyong dapat magising na ang Pilipino. Buti na lang meron tayong mga kababayan o kasamahan na hindi sarili ang iniisip eh. Sa totoo lang. Kaya this time nananawagan tayo sa ating mga kababayan, huwag na kayong magbulag-bulagan sa katotohanan. Kung hindi nyo kayang manindigan na tumarap sa tao at makibaka tulad ng ginagawa ng ating iilang mga nakikibaka, supportahan na lang natin. Kung hindi nyo kayang gawin, you support kasi yung laban nila ay laban ninyong lahat. Nating lahat. CTTO, at saka ano ba yung isa pang dapat sinasabi natin? CTTO at ano nga? Credit. CTTO and meron pa akong sinasabi. Kasi we need to be very careful. Tuwing magsasalita, dapat may ganon. Di umano. Yun, ang galing mo talaga. Halika nga dito, palit tayo upuan. Sinabi, sorry. Alam mo, sa totoo lang, pagka pinabayaan pa natin na mag-isa lang yung mga nakikibaka at hindi tayo sasama sa kanilang laban, bahala kayo. Kasi this time, this is not a joke anymore. Ano ba kung ano mga sinasabi nila? Bayaan mo lang ngayon kung pumutak ng pumutak yung mga yan. Mananawa din yan. Anong sinabi ng isa nating kaibigan? Di ko muna papangalanan. Huwag niyong tigilan, ingayan ninyo dahil yun ang pagkilala nila sa mga Pilipino na uto-uto. Mapapagod din yan kapag hindi sila pinakinggan. So, no reaction at all. But this time, nakita naman nyo, 700 plus pala na koalisyon, nagsanib pwersa na para labanan ang katiwalian sa ating bayan. At marami pa yung susunod. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi nasa harapan ninyo na magnanakaw eh. Nakikipagbeso-beso pa kayo. 'Di ba? Ngayon, alam na natin, pero nagbubulag-bulagan tayo. Oy, sana kung meron kayo natanggap at kahit may natanggap kayo, huwag niyo isama sa pagbenta ng kaluluwa ninyo yung bayan natin, Pilipinas. Moving forward, tatanungin natin, isa pang tanong, kasi ang tapang ng guest natin, huwag niyo sayangin yung tapang niya. Siya hindi tapang sa ngawa, pati gawa. Nakita ko yan sa patasan eh. Saan ka nakakita? Nagsasalita siya sa harap mismo ng mga bahay ng mga, ayaw ka na magsalita. Gusto kong tanungin ko, is rage already political in nature? Meaning, are we looking at a future electoral machinery? Kasi yan ang parang nakikita nating pagkukulang o kakulangan natin this time. Is this still purely a reform advocacy platform for now? Sa ngayon, Ma'am Penny, of course, pinapagpatuloy natin yung panawagan nating lahat. Tingin ko hindi lang naman tayo, hindi lang yung koalisyon, pero yung taong bayan na talagang magkaroon ng accountability. Wala pa rin nga eh. Hindi pa rin nila naayos yung nangyaring nakawan, wala pa rin nakasuhan.
wala. Yung perang naibalik, walang kwenta. Walang ibig sabihin. So, yes, we are a move now, coalition of parties, but come 2028, of course, magta-transition tayo into a political machinery. Long isang araw po, kukwento ko lang mabilis lang, kasama ko kahapon pala, si Senator Dante Marcoleta. Nag-uusap kami, and hindi pala niya alam na gumawa na ako ng pag-aaral doon sa isang binanggit niyang bagay. Sabi niya, yung restitution kasi sabi niya, napakasama nun, naalala niyo yung debate dyan, na sabi niya, bakit kailangan mag-restitute ka agad? Kailangan, ayusin mo na yung kaso, bigyan ng protective custody. Based on that, magde-determine mo na attorney kontakto ng state witness, di ba? Papayagan nila at may restitution, magsusoli ng pera. Hindi niya alam na may ginawa na pala akong pag-aaral tungkol dyan, yung kay Henry Alcantara. Si Henry Alcantara kasi, almost 30 billion yung pumasok sa kanya sa flood control. Henry Alcantara. Distrito niya, sa kanyang district office. So, ilagay na lang natin sa 10% ang nakuha niya. Ghost nga yun eh. Di ba? Ang laki ng mga bigayan doon. Pero 10% na lang natin ilagay yung kanyang nakuha. 3 billion kaagad kay Henry Alcantara. Ang isinuli niyang pera ay 181 million. So, ang ibig sabihin, dahil state witness na siya, attorney contacto is here, wala na siyang kaso. Okay na siya. Absuelto siya, tinanggap na yung kanyang restitution. Yun ang nangyari kay Henry Alcantara. Sabi niya, pwede bang isend mo sa akin yan para mapag-aralan ko? Oh, ano yung pinag-aaralan nila kay Yusek Bernardo? Diba? Ang tansya nila dan, nasa 30 to 50 billion ang pera ni Yusek Bernardo. Dahil hindi lang naman siya pang distrito. Ito, distrito lang ha. Nationwide siya. Kahit na ilagay mo lang siya sa 2-3% ng kabuuang pondo ng lahat ng ating infrastructure, lalo na itong mga ghost project, taon-taon. Ilan yun? Magkano yun? So yan yung sinasabi namin. Na dapat sana, hinold muna yung mga pondo ng mga to. No? Nagkaroon ng hold order, itinulak nila. Pagkatapos nagkaroon ng kaso, nagkaroon ng kahit paano determine. Ang dali naman eh. Hindi naman kailangan kaagad na magkalitis at determine kaagad. Ako, kita ko na kaagad eh. Ito yung nirelease na flood control sa district mo. Ang kabuong pondong nirelease. Parang, ang total sa distrito niya ata mga 45 billion for the past 3 years to 60 billion. Pero yung flood control lang is 30 billion. Kaya nagkamali si Alcusi eh. Diba? Nagpa-appoint na secretary kung district engineer pala siya, trillion yun. Ano? Sek, kung gusto ko lang pong isingit sa mga tao na nandirito tsaka sa mga nanonood ng live podcast. Alam mo, sa totoo lang, huwag niyong tawanan at maliitin yung mga statement na binababa sa atin ni Kong Mike. Alam niyo kung bakit? Para lang sa kaalaman ng lahat at mga masugid nating tagapanood no, sa kanilang mga tahanan at sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, baka nakakalimutan po ninyo o nila na naglingkod do sa bayan ng ilang taon, kaya wag siya. Alam niya. So, huwag niyong isipin na ginagawa niya to for something. First of all, hindi naman siya tumatakbo, wala siya sa posisyon para pero lugmok na ang ating bayan eh. Kaya mapalad tayo na meron tayong isang Mike Defensor na kumukundi na sa mga buhaya. And now, we proceed because meron atang katanungan at ang susunod nating magtatanong ay ang ating napakaganda, napakatalino. Palakpakan natin ang atin pong chairperson ng Legal Committee ng PDP, Attorney Yvette Contacto. Ma'am. Thank you, Ka Penny. Magandang umaga ho sa ating mga vloggers, no? Susugan ko lang po yung sinabi ni Congressman Mike Defensor, yung agam-agam po, no, dyan sa issue ng restitution bago na-consider si Yusek Alcantara as state witness. Kung Mike, if you would remember, ang concern dyan ni Senator Marcoleta is that ano ang formula? Yes.
for the restitution. Ano ang basihan? Katulad niya, no, may pag-aaral na si Congressman Mike Defensor, ano, kung ilang bilyon ang na-allocate. Sino ang nag-determine kung magkano ang dapat ibalik bago siya maging state witness? There was no clear formula na hinihingi ni Senator Marcoleta. Bagko sabi niya, hindi naman requirement na magkaroon muna ng restitution bago siya makonsider as state witness kasi wala talaga yan sa batas. Ang nakalagay, dapat least guilty ang requirement bago maging state witness. But having said that, Kapeni, maraming salamat dito sa oportunidad ngayon ano, na makapagpatuloy na magtanong. Ako naman ay tutugon ng pansin sa ating dito sa ating isang guest panelist ngayon dahil naibigay na ni Congressman Mike Defensor yung kabuuan ng pakay kung bakit na-form ang RAGE. Pero may isang miyembro ng coalition na to, ang Southern Leyte for Sara Duterte or SOLID, spearheaded by Dr. Lito Trumata. At ito po ang aking katanungan, Doc Lito, no? Ano po ba ang current political system na nangingiral ngayon? Hindi lang dito sa Southern Leyte, pero sa Leyte po as a whole, na nag-encourage sa inyo to be part of this RAGE coalition? Good morning sa lahat. Good morning sa idol ko, kay Kong Mike, kay Ma'am Pinye, at saka kay Attorney Yvette. Now, kahit hindi ako politiko, when I received ng invitation to be one of the speaker dito, hindi po ako nagdalawang isip. Kasi gusto kong malaman din ng lahat kung ano ang nasa sa loob ng mga nasa probinsya. Lalo na sa lugar ko na Leyte, kung alam nyo kung ano yung Leyte in terms of the Romualdezes at saka yung Marcos. Now, maraming takot doon, but at this point of time, gusto ko lang ipaalam sa inyo na marami na ring galit. So kung anong sinabi ni Kong Mike, lahat alam namin yon at alam namin na niloloko lang kaming lahat. So nung magtayo ako ng isang grupo, kasi ang kailangan kasi doon, ang nangunguna lang. Sabi ko, kung walang mangunguna, walang mangyayari dito. Kahit nasa Leyte tayo, gagawa tayo ng isang grupo na lalaban sa mga kabulastugan na pinaggagawa sa atin ngayon. So, isang tawag ko lang, marami ang nag-volunteers. So right now, ang Southern Leyte ay composed po ito ng 500 barangays. So lahat ng municipalities at saka city, mayroon na tayong mga coordinators. At saka itong 500 barangays, mayroon na tayong at least 30 na may membro. So with this, meron na tayong strong 150 Southern Leyteños na in support sa kausa ng RAGE at saka in support sa kausa ni Kong Mike. Anytime kung anong sabihin nila, lalaban tayo at saka ipapaalam natin sa kanila kung ano talaga ang tama para sa bansa. Okay. Kita nyo naman, ano? Sabi nga ni Kapenya, no, kailangan lang may isang manindigan. Nakita natin gano'ng manindigan si Congressman Mike. Pero doon sa isang lugar kung saan nananaig ang malalaking mga pangalan sa politika, may isang boses na malakas ang loob na lumaban, mag-organisa para maging mas matibay ang paglaban doon sa nangyayari ngayon sa kanilang bansa. Doc, ano po ba ang economic situation ngayon sa lugar po ng Southern Leyte at Leyte in general? Sa totoo lang, napakahirap po. Medyo swerte lang tayo kasi aside na may negosyo tayo, isa din tayong doktor, pero isipin nyo lang ang isang ordinaryong Southern Leyteño. Lahat nagtaasan, kung nagtaas ng diesel dito sa Maynila, mas lalong mataas doon sa amin dahil sa transportation. Now, lahat nagtaasan, mga bilihin, pero yung sweldo at saka yung mga biyaya galing sa gobyerno, wala. So kung may mga ayuda dito, wala pang nakakarating sa amin at saka maraming naghihirap. Kaya
Sabi nga ng kuan, kailan pa ba tayo papatayin? Kasi parang inuunti-unti tayo, hindi na lang tayo diretsuhin, napatayin tayo sa hirap. Wala kaming nakikita galing sa gobyerno except yung pamulitika at saka yung pambubudol sa atin. Okay. And at least dito sa Metro Manila, sa NCR kahit papano may mga nagtutulungan. Pero kaya nga importante itong boses na to sa kapihan para mapaabot sa inyo na may parte ho ng Pilipinas na humihingi, sumisigaw, no? ng kahirapan dahil sa mga nangyayari ngayon dito sa ating bayan at sila mismo hirap din makakuha ng sinasabing ayuda. But now, moving forward, dahil nga dito sa Rage Coalition, we are talking already of unity. Pero po, sa ating mga guest panelists, how would you prevent this coalition from collapsing under its own diversity? Siyempre, marami po, di ba, Kong? No? Maraming mga advocacies yung mga nagsama-sama dito. Pero because of this diversity, there is this tendency, if you will say, na pwede rin siyang mag-collapse under pressure dahil nga of the administration's influence. So ano ho ang nakikita ninyong mga hakbang para lalo pang tumibay itong koalisyon? Well, una ko sa lahat, may tayong pagkilala. May pagkilala tayo sa lahat ng organisasyon, sa leader ng bawat grupo. Na-recognize natin na may dynamics, may kanya-kanya talagang pagkilo sa mga grupo na kailangan nating respetuhin, nating kilalanin. Katulad, for example, si Kong Lian Liviste, no? Kasama sa coalition, and yun, bigla pumunta dun sa Diwasang Bonifacio, and no, nabanggit naman niya. Pero nung nalaman ko na, tinawag niya sa akin before Doc yung pagpunta nila, sabi ko, Kong Lian, may preparation lang for the coalition, baka pwede tayo mag-coordinate na right during the coalition launching. Dumating sila maaga Mas maaga dun sa pag-launch ng coalition. Okay lang naman. And then, yung maisog din naman, kausap ko rin sila, sabi nila, meron kaming tuloy-tuloy ng pagkilos sa Korte Suprema. I think, very critical dito, and to be honest about it, syempre yung leadership ng Duterte, katulad sabi ni Doc, siya yung tumatayong leader ng Southern Leyte, tinitindigan niya yung mga pananaw, paninindigan, prinsipyo na gusto nila para dun sa kanilang probinsya at nakikita ng problema dito sa ating nasyonal. Ganon din ho kami na dito naman tinitingnan natin si Mayor Baste Duterte na pinaka-leader natin sa buong pagkilos at coordinated tayo. No? Maaring darating ang panahon na syempre natural na tuloy-tuloy yung mga aktibidades natin, tuloy-tuloy tayong kumilos, tuloy tayong magsalita at makialam sa nangyayari sa bansa. Yung mga vloggers po natin na narito, maraming salamat sa tulong ninyo. Hindi kayo umihinto, hindi kayo nagpapatakot. I'm sure tinatakot din kayo. May mga pressure sa inyo. Lahat po tayo may ganyang kinakaharap. Importante yung magsama-sama tayo. Importante yung magkakaisa tayo. At maganda naman kasi hindi naman tayo nagkaisa dahil sa maleta. Hindi tayo nagkaisa dahil sa basura. Di ba? Nagkaisa tayo sa isang prinsipyo at paninindigan na marami ho sa atin nagulat sumobra na. Grabe na. Ngayon lang nakita yung ganitong klaseng organisadong pagnanakaw sa ating bansa at hindi lang tayo yan Pumunta ka sa mga negosyante, ganyan na sinasabi. Mga dating opisyal ng gobyerno. Mga opisyal mismo ng gobyerno. Mga aktibong sundalo, aktibong pulis. Pagka walang kamera, walang nakatingin, kumakalabit, di ba? Sinasabi. Ano ba nangyari? Kasi naman lahat tayo Pilipino. Lahat tayo apektado ng nangyaring nakawan at itong krisis na kinakaharap natin sa ngayon. Okay. And I noticed po dun sa announcement po sa general announcement that the event last Sunday was a soft launching. Yes. So that does that mean po na ongoing pa ang negotiations with other movements and probably other political parties? Yes po. Hindi ko lang masabi kung if I have the liberty to say merong isang party na sasama rin sa atin. Apo. Meron Wag ding muna siguro. Oo, tapos meron din pong kausap si Mayor Baste. Sabi niya, may kakausapin lang ako. Then if you firm up to, tuloy-tuloy Great. Tapos, ma'am, ang isa natin, nagulat ako talaga sa Duterte phenomenon. And this is
sa ano po to, no, sa kay Pangulong Duterte, kay VP Inday Sara. Yung mga organisasyon natin, Dok, ibang klase eh. May probinsya, may syudad, may barangay, may maliit na city. Oh, and yung total nga is 750. 750. Alam niyo, yung launching, kaya sinabihan ko yung MC sumulat na, hindi ako sumulat, sinabihan ko yung isa, sabi mo na yung MC, wag nang i-recognize. Kasi, ma'am, yung ginawa natin, ang pwede lang mga 2-3 bawat grupo. Dahil hindi ka kasya eh. Eh, pag ni-recognize mo lahat, ba't di kayo maingay? Eh, talaga naman 2-3 lang yun eh. Di ba? Yung iba, nagkakataon, pareho. Nandito sila sa grupong to at sa grupo ring kabila. But it's actually, we tried to contain it nung una ho talaga. Yung pwede lang sana pumasok, Dok, na pupunta doon mag-register. Pero nakita namin problema. Baka may magalit. So we had to ask for online registration para doon pa lang makita na namin. Pero hindi pa rin nung nahinto, sumobra pa rin yung tao. Okay lang naman. Ang daming tao. Talaga hong, iba talaga ang Baste Duterte. Iba talaga ang pamilyang Duterte. Konti pa lang yun. Oo, to. At ang mabigat sa mga Duterte organizations, organize. Yan. Organized. Nakita ko yan, ma'am, sa Cebu. Sabi nung magrarally na yung sa Cebu, motorcade rally at that time, sabi, 2 o'clock, let's say, nakalimutan ko na, Thursday, ganyan, 2 o'clock. Sabi, sir, sabi ng mga Duterte group, sabi, sir, may, ano ho, uulin ho tayo o hintuin. Gagawin ho nating 6 in the morning. Ha? Sabi ko, kaya ba yun? Paano naka? Sabi, hindi ho, okay mag-alala. 6 in the morning, nandun nga. Ang galing, talagang organisado. Believe ako. I see. And Duterte phenomenon because of the Duterte principles, no? Hindi naman yan na dahil lang, yan na yung taong yan. Pero I believe, no, ako personally, it is the principles by which these people stand for ang nagiging gravitas, no? Kung bakit patuloy ang pagsuporta sa kanila ng taong bayan. Pero ang gusto ko ngayon ituon yung tanong ko kay Dr. Trumata kasi nga hindi ba sila is solid for Sara Duterte. So Doc, how do you now align etong grupo ninyo with other groups that may support other national key figures? Pali ang prinsipyo lang po ng grupo is kung sino yung kalaban ni Sara, karaban namin. Yun lang ang pinapairal namin doon. So, kung sino kakampi ni Sara, kakampi namin. Mhm. So, lahat ng sasabihin ni VP Sara na akin tong mga kasama, isusupport namin all the way sa probinsya namin. At saka kung sino ang sasabihin niya, nakikita namin kumakalaban sa kanya, hindi welcome sa amin sa probinsya namin. Okay. Very clear words so yan from solid convener Dr. Trumata Mata. I was going to ask actually ka Penny kasi nga divergent yung interest nung grupo. Kung sakali kasing may bangayan, who will arbitrate? But I guess sabi nga ni Kong Mike it is going to be Mayor Sebastian Duterte. So paki-expound po Kong Mike etong issue kasi talagang alam natin yan, di ba? Lalong-lalo na pag maliwanag na ang bolang kristal. Kanya-kanyang jockeying na yan, How do we not collapse? How do we not destroy each other para ma-take advantage ng kabilang grupo? Well, first and foremost, nagsalita naman po si Mayor Baste Duterte, di ba sabi niya, lahat ng mga away natin, lahat ng mga pagkakaiba-iba natin, magsama-sama tayo. Sabi niya, isang tabi natin yan, let's be selfless. Magtulong-tulong tayo at magsama. Ako naman ang nakikita ko, personality-wise, Speaker Bebot Alvarez of Partido Reforma, you have Mayor Baste of PDP, yung nandito po sa atin sa Metro Manila, Attorney Consuelo, Ma'am Penny, si Chairman Alcusi, si Attorney Topacio, Attorney si Lambino, sino pa ba yung mga kasama natin dito sa PDP Manila? Si Bernie Ang, kasama natin nung birthday. Senator Bongo, yung pong working secretariat muna, kami naman nag-uusap at nagkakatulungan. Wala akong nakikitang problema, Even, for example, ando naman din sila
yung Maisog nandun, yung grupo ng Duterte Riders, kasi iba-ibang grupo nga eh. So I think very critical ang itong working group na magkasama-sama at magkatulong-tulong. And kami nga nila Ma'am Penny, wala pang launching, magkakasama na eh. During the PDP oath-taking, I would join them. And then nung birthday celebration, nag-usap na, sige, gawin natin. Tapos sabi ni Mayor Bastisa nga sa akin eh, o Mike, sabi niya, baka gusto mo sumama sa amin sa celebration nung birthday ni President Duterte. Sabi ko, Mayor, meron kami sariling activity sa Manila. And gagawin namin to para naman alam ng taong bayan na maging dito sa Maynila, sa Quezon City, hindi nakakalimutan si Pangulong Duterte. So dito kami, magkakasama kami nila Ma'am Penny. Si Bernie joined us during that time. Sugan ko lang po, alam nyo, maganda po yung pinagtibay ng atin pong lead convener at Secretary General ng Rage. Why? Yan yung isa nating panawagan before. If you can remember po sa lahat ng mga vloggers and media, lagi po nating sinasabi sa pagkakataon ngayon, nagkalat na ang buhaya na siyang nagpapahirap sa ating bayan, dugmok na ang inang bayan. So sa madalit sabi, ang ating panawagan is tanggalin nyo na kung anong kulay meron kayo. Bakit? Ang bawat kulay may kanya-kanyang laban. Ngunit kung tatanggalin natin ang lahat ng kulay, iisa lang dapat ang adikain natin. Tumayo, manindigan sa tama, labanan ng korupsyon para muling mabuhay at para muling matawag na marangal ang ating bayan. Tanggalin ang mga korap. Sa Pilipinas, ang nangyayari, sila pa yung pinapalakpakan, sila pa kinikilala, sila pa ang tama. Hindi na nila kinikilala ang konstitusyon, binababoy nila ang batas. So bakit tayo kailangan mangimi na manindigan at ipakita ang pwersa ng mga taong bayan lugmok na sa kahirapan? Ngayon may krisis, pero nagbubulag-bulagan po silang lahat. Bakit? Kasi sila ang may sala at may gawa ng krisis. Wala pang ang krisis sa ibang bansa, lugmok na Pilipinas. Wala pang nagtataas ng presyo ng krudo. Untindi sa atin, nakailang taas na. Magkakaroon ng rollback, paunti-unti, 20. Pero daan ang itinaas, asahan ng hustisya. Kaya nga sinasabi ko mga kababayan, bakit tayo dito nagsusumikap na mailatag ang totoo sa taong bayan? Bakit? Pati nga po, dito sa totoong pangyayari, lahat iniiba nila ang diskusyonan. Iba ang pinagpipilitan nilang kilalanin ng Pilipino na ito Pilipino at hindi para sa kawatan ng bayan. So mga kaibigan, tuloy-tuloy lang ang ating live podcast sa Attorney Yvette. Susugan niyo po ako. Salamat. Okay, ito kasi RAGE is a Reform Alliance for Good Governance and Accountability. Kung Mike, how would you define accountability insofar as RAGE is concerned? And ano-ano po ba ang makikitang programa ng ating taong bayan in the next 12 or 24 months? Yung accountability is yung panawagan din ng marami nating mga kasama. In fact, no less than yung ating CBCP, yung ating Iglesia ni Cristo, and a lot of groups are calling for accountability. Transparency nung una, nung meron pang ICI, makita ng taong bayan, and of course yung Blue Ribbon Committee. Sabi na gusto namin makita, patutaga kung sino yung mga magnanakaw. Ano nangyari sa atin ngayon? Siguro isa-isahin ko, no? Nung kay Diskaya, may mga binanggit siyang involved. 17 congresswoman ata yun, ilang senador. Tapos ilang public officials. Nagsalita din si Ping Lacson, tinuro si E.S. Bersamin, tinuro si Secretary Pangandaman, dalawang Yusek Bersamin, Adrian, at Yusek Traigib Olivar. Sinabi ni Senator Lacson noon, may 67 contractors na involved. Di ba? Na nandyan. Si Gutesa, nagbanggit siya ng delivery ng pera sa bahay ni Speaker Martin Romualdez. Sinabi niya yan. Later on, nagsalita si Saldico. Ano yung sinasabi ni Saldico? Nag-deliver siya ng 25 billion pesos, may 100 billion taon-taon. At meron po mga delivery sa Tamarin, yung mga lugar na itinuro. Kung saan man yung mga delivery. Doon sa Tamarin na
bahay na binili ng ni Speaker Martin para doon daw yung dalahan ng pera. Man yung 18 Marines. Sinasabi na nila lahat ng mga binili nila. Ilan yung mga congressman doon, senador, cabinet secretary, mga taong pinagdala nila ng pera. Pero ano ho nangyari? Wala. Ba? May ang kaso? Wala. May pandinig po ba? Wala. Ang nangyari pa nga doon sa 18 Marines, nung pinatawag kami, parang kami pa kakasuhan eh. Kami pa inimbestigahan. So, yan yung sinasabi nating accountability. Ito yung hinihingi nating accountability. Kailangan naman, para maibsan yung galit ng taong bayan, para mabalik ang pagtitiwala sa gobyerno, magkaroon ng malinaw na hakbang para sa ating kinabukasan, magkaroon talaga ng pananagutan. Yan ang hinihingi ng tao. Yan ang hinihingi nating lahat. Higit sa lahat, siyempre naman, yung pondo naman, mabalik. Trilyon yun eh. 1.5 trillion pesos. Diba? 1.5 trillion pesos in the history of the budget. Ang krisis na pinagdadaanan natin ngayon, grabe. Sabi nila, walang pondo. Hindi pwedeng tulungan ng tao, hindi pwedeng paba ang presyo, hindi pwedeng ihinto ang pagtaas ng bilihin. Kung nandyan yung pondo yan, magagamit natin yan eh. Tayo may pinakamataas na presyo na pagtaas ng gasolina, ng krudo dito sa Asia. Bakit? Diba? Bakit tayong ganung sitwasyon? Hindi ba natin pwedeng kontrolin to o hinto to? Kaya. May pondo naman tayo. Ngayon may pondo. Yung ninakaw pa nilang pondo, sayang. Magamit sana ng taong bayan. So that is the accountability that we are asking for. But how about the reforms na gusto niyong i-push? Are there reforms that you would want to push in the next 12 or 24 months? Yung change na gusto niyong makita? Sa 24 months po na darating, ako isa lang ho yung nakikita kong kaagad na pwedeng gawin. Of course, yung pagkaso, no? Iba yan. Kasuhan kagad yung tao. Ako si attorney, nakatingin sa akin. Wala akong sasabihin dito. Hindi tayo makukulong. Hindi kasi meron kaming guest na may nagsalita eh. Meron daw yung isa lang na gagawin. Tanggalin ang Kongreso at Senado. Ay, di ba? Ano yun? Step? Step down. Oo. Alam niyo yung panawagan na bumaba siya at mag-resign siya, hindi po yun seditious. Walang masama doon. Dahil nung tinanong nga ako kung mahal ba ng Pangulo ang ating, ano yung pwedeng gawin ng Pangulo? Sabi ko, kung mahal niya ang ating bansa, bumaba siya. Diba? Ngayon, sinasabi niya, hindi. Magpakulong siya, totohanin niya. Totohanin niya yung nangyayari. Kung hindi siya involved na sinasabi niya, bagamat nagsalita si Saldico, patunayan niya. Pero the next 24 months, ano bang kailangan? Ako isa lang panawagan ko. Ikalahati yung preso nung alokasyon sa bawat distrito, sa bawat congressman. Ikalahati lang nila. That's about 200 billion pesos na magagamit natin sa taong bayan. Magagamit sa krisis ngayon. Dahil ito po, lalala ng lalala. Tataas lalo ang bilihin, tataas ang pamasahe. Ang pamasahe po natin, dumoble na halos. Ang LPG kerosene, nag-triple. O hindi lang triple, several times. Ang tinatansya kong epekto sa bawat pamilya ay 30% hanggang 40% ng antas ng ating pamumuhay. Ang ibig sabihin, yung 30,000 mo dati na may nabibili kang pang 30,000, ngayon magiging 20,000 na lang. Dahil hindi mo na kayang bilhin yung dati mong binibili. Ito yung mga dapat tingnan kaagad-agad. Siyempre, pondo to eh. Parang nung COVID, di ba nakita natin? Anong ginawa ng Pangulong Duterte? Hinto ang infrastruktura. Hindi natin kailangan yan. Kailangan natin buhay ang mga tao. Ayusin yung kanilang sweldo, yung kanilang tupad, yung kanilang ganito, yung pagkain, lahat ng kailangan lang suporta. Nung magbukas, kailangan niyan build. Galaw ng ekonomiya. Ngayon naman, nakikita natin, hindi naman tayo nahihirapan dun sa pakipag-usap o marap sa tao. O sige, ikalahati natin yan. Itulong yan sa tao. Ngayon, tapos, yung natitirang pondo, ituloy pa rin. Yung mga kinakailangang proyekto. Inuulit ko, bakit yung GDP natin bumaba?
Kasi pala, yung 40% nung sinasabi nating GDP sa infrastruktura, ito dapat ang itinaas, ghost project pala eh. Marami palang kalokohan eh. Kaya ang laki ng binagsak. Mhm. Tama na. Sabi nga ni Mayor Baste mayaman na kayo. Tama na. Sa tao naman, magsilbi tayo. Penny, pwede kong susugan kasi Opo. oo, yung suggestion po kasi ni Congressman Mike Defensor is hatiin, no? Yung naka-allocate. Pero kung siguro para sa kaalaman ng ating mga viewers, paano po kaya ito pwede gawin ng gobyerno considering na naka-budget na siya eh? You being part of government, no? Part of Congress and also of the executive. Ano po ang nakikita niyong pwedeng gawin para para mapatupad yung suggestion nyo na hatiin yung budget na naka-allocate? Sorry ma'am. Una pala, yung pagtaas ng presyo Alright. ng oil. Nasa power na yan ng Pangulo. Nasa emergency powers na yan. Yes, exactly. Mag-price cap na siya. Huwag niyang pabayaan tumaas. Hindi siya dapat magpa-pressure sa mga malalaking kumpanya. Yes. Nangyari yan kay GMA, nakita niyo yan. Oo. 'Di ba sabi ni Pangulong GMA, hinto. O tapos doon nakiusap. Sabi ng mga tatlo, Petron, Shell, and if I'm not mistaken, Caltex ata that time eh. Mhm. Oo, that time. Sabi nila, Madam President, grabe yung smuggling. Grabe yung pasok ng mga smuggling ng crudo. Sabi ni GMA, ganun ba? Oo. O sige, sabi niya, huwag kayong magtaas ng presyo, papagalitan ko yung mga yan. Pero huwag kayong magtaas. O hindi nagtaas. O de pinapahinto yung mga kumpanya. Di ba si Senator Marcoleta pinaliwanag niya? Sabi niya, bentahan 60 pesos. Magpatong ang 15 pesos, 75. Mhm. Paano umaabot dito 130, 140 ang presyo ng crudo? Doon po sa binanggit mo, ma'am. Kailangan ba ng realignment? Yes. Okay. But if you recall, kay Pangulong Duterte, ginawa po yan nung COVID. Okay. Immediately yan. Sinabi niya, ipasa natin to. Mamamatay ang taong bayan. Nag-realign ng mga pondo. Itinutok sa mga pangangailangan medikal. Itinutok sa pangangailangan ng pagkain, pangkabuhayan ng mga tao. So pwede. Pwede. Right. Kayang-kaya. Alam niyo ho, ang palagay ko, Ma'am Penny, kaya hindi nila magawa. Sikapin. Hindi. May impeachment eh. May impeachment. Puro politika na naman. Oh. Siyempre, pag nag-impeach, sasabihin ng mga congressman, imbis na abutan mo kami, binawasan mo pa. Hindi na kami susunod. Ganyan ho ang sitwasyon ng bayan natin. Yung district allocation, again, local infrastructure fund, i-check ninyo sa GAA. That's almost 400 billion pesos. Pwede hong ikalahati yan. Hatiin muna. At ibigay muna sa taong bayan pantulong maibsan ang pagtaas ng presyo ng pamasahe, ang presyo ng krudo sa mga driver, makapagtaas sila ng tamang pamasahe, maibsan ang pagtaas ng bilihin, pangunahing bilihin. Magkaroon ng cap doon sa pagtaas ng presyo ng krudo. Pagsabihan yung malaking kumpanya, may nilagay ng 20 billion ang gobyerno para mamili ng krudo direkta sa Singapore, dalhin dito. Hindi lamang para magkaroon tayo ng inventaryo, pero para hindi tumaas ang presyo. Yan ang mga hakbangin na kailangan po natin. Kung kayang gawin, kayang gawin. Ang sabi ko nga ho, yung dinedebate nila ni Viste, yung pinutulak ni Congressman Egay Irice, wag na ho silang magkagulo. Sabi ni Ralph Recto, sabi ni Executive Secretary Ralph Recto, teka lang, apektado pondo natin dyan. Wag natin gawin yan. Yung pagbaba ng excise tax o VAT. Ito ngayon ang, sabi ko nga, ito solusyon ko. Kunin ninyo yung pondo ng mga distrito. Wala kayong dagdag, wala kayong babawas, 200 billion yan para gamitin ng taong bayan. Alam na ninyo kung bakit kinukundena at halos isumpa nila si Kong Mike Defensor. Ha?
Sa paningin ng mga babawasan ng pondo or budget, talagang halimaw sa kanilang paningin si Kong Mike. Pero sa taong bayan na talagang umiiyak at nagdurusa, ang tingin naman sa iyo, sabi nga may kasabihan, hindi ka man pinapalakpakan sa lupa na mga buhaya, sisiguraduhin ang mga anghel ay naguhumiyaw sa taas dahil sa ginagawa mong kabutihan sa sambayan ng Pilipino. Tama o tama? Kaibet, meron ka pa po bang idudugtong o itutuloy-tuloy na natin? Sa mga vloggers, Kapit. sa mga vloggers po natin ha, ilabas niyo ho yan. Huwag niyo nang bawasan excise tax. Huwag niyo nang bawasan yung ano pa yung isa, ma'am? Excise tax. Yung ikap. Huwag na kayong mag-cap. No? Of course, sabi kasi ni Rize, pag sumobra daw, bayaran ng gobyerno. Oh. I-price cap nila. Tama pa rin yun na ihinto yung pagtaas ng presyo. Pero may 200 bilyon. Kung talagang sincero ang gobyerno ay lang apektado, may pondo tayo. Bawasan nyo yung mga distrito. Ilagay nyo at bigay sa taong bayan. Tama. At kung talagang sincero ang gobyerno na makatulong para sa pagbagsak na ekonomiya ng ating bansa, hindi yan magdadalawang salita o magdadalawang isip, ibibigay nila. Di ba? May, Kapeni? Hindi yung ang pinag-uusapan natin yung kanilang mga budget. Di ba? Hindi, Kapeni. Meron pa yan. Oo. You remember po nung COVID, they gave emergency power sa presidente through a law. May batas. Tapos, Bayanihan Act, no? Para, at merong may mga limitations kung paano i-exercise ng presidente, no? Kailan ho ba pumutok itong sigalot sa Middle East? More than 1.5 months na? Meron na bang batas na naipasa para meron emergency powers pero malinaw ba kung ano ang dapat na mga hakbangin ng presidente? Yun hindi pa, walang sense of urgency, no? Unlike nung COVID, buhay ng tao, ngayon buhay pa rin ng tao nakasalalay, no? Kaya, yun ang hinihingi ni Kong Mike, no, ng mga reforma. Kumilos na kayo, instead na nakatuon kayo dyan sa impeachment, yung mga taong bayan na gutom na, hirap na sa hanap buhay, ang kailangan lang nila ay dissenting hanap buhay na ang nakasalalay, ang kanilang hanap buhay ay sa krudo na ngayon hindi nyo tinutuunan. Yon ang dahilan bakit may rage. Bakit may ganitong koalisyon. Kasi kung walang magsasalita, kung iisang boses lang, tila ayaw pakinggan. Pero kung ganitong grupo na, baka sakaling gumising na sila. Ang ganda-ganda. Painit ang ating usapin, no? Can I move it forward, attorney? Yes, go forward. Alam mo, ang susundan natin sa usaping to, no? Sa totoo lang. Bakit nila bibigyan ng prioridad dyan? May maleta ba yan? Ouch! Aray! Eto, babawasan pa sila. Mamili ka sa bawas o meron delivery. Di ba? Sa totoo lang tayo, no, wag na tayo magpatumpik-tumpik dahil sila walang patumpik-tumpik kung paano palahurain ang ating bansa. Ngayon, pag-usapan natin ngayon ang accountability. Words versus action. Para po ito alam mo, ginigisa natin si Kong Mike, pero sanay yan. Para sasabihin niya, make my day more. Di ba? Sabi nga, never attempt to backstab Congressman Mike Defensor. Bakit? Sa dami na nagbabackstab dyan. May kalyo na likod niyan. He cannot feel it anymore. Kong Mike, the coalition emphasizes accountability, but that word has been used many times before. Paulit-ulit, yun at yun lang. Ang question ko po sa inyo, Kong Mike, define accountability in concrete terms. What exact reforms will RAGE push in the next 12 to 24 months? Ulitin ko po yun kasi kailangan bigyan diin po natin to para pumasok sa puso at maging malinaw sa isipan ng mga Pilipinong uhaw na uhaw. Uhaw na uhaw sa pakikibaka at gusto na nila ng resulta at kasagutan dahil nananaghoy na po ang bayan. Kinalulungkot ko po, yung accountability sa panahon ngayon, palagay ko hindi natin maasahan.
Wala ako nakikitang gagawin sa accountability. Ang script po ng palasyo, bago pa magka-hearing, bago pa magkaroon ng pag-uusap sa korte, sa ombudsman, sa Blue Ribbon, Komite ng Senado, sa ICI, tapos na. Di ba? Ang kanila pong script, ang mastermind, ay si Saldico. Yan po ang mastermind, siya ang ituturo ng lahat. Sa ilalim po niya ay ilang mga kawani ng DPWH. May mga nakulong na sa Mindoro, may nakulong sa Bulacan. Yung kanilang mga bata-bata o kung yung mga may kaalaman na malaki at kumita, ginawa nilang state witness. Oh. Isang ehemplo na lang po, yung kay Senator Bong Revilla, nakakatuwang isipin. Si Yusek Bernardo ang nagturo sa kanya, nag-abot daw ng pera. Ang nagsabing kumimpirma si District Engineer Henry Alcantara. Ang pangatlo ata doon si Bryce. Sabi lang hindi daw yung babae, pero ang pagkakalam ko si Bryce Hernandez. Yung apat, yung tatlo state witness, ang nakulong si Senator Revilla. So, ano ba ho ang accountability yung pinaglalaban natin? Alam mo, Ma'am Penny, sa ngayon pa lang, attorney, kailangan na natin na talagang gawan ng programa ang sinasabi nating accountability. Umabot na sa sukdulan ng ating bansa na pag-upo na ni Inday Sara Duterte o pag-upo ng bagong gobyerno, kailangan mabilis ang pagkilos natin para ayusin kaagad ang mga pagbabago. Ang sabi ni VP Inday Sara Duterte, magtatrabaho ako. Sabi niya, yung mga kasalanan sa akin, yung mga personal, tapos na yan. Pero yung kasalanan nyo sa bayan, iba yun. Aha. At hindi ako. Oh, sabi niya, hindi ako yan. Kung sino ang vice president ko, siya ang tutulak para managot sa problemang ito. Ngayon, kailangan natin ayusin talaga ang Kongreso at Senado. Hindi pwede itong ganitong sistema. Kahit sinong presidente ang umupo, walang magagawa. Isipin nyo, bigyan ko kayo ng ehemplo. Ang pondo ng DPWH, 700 billion. Sa infrastructure ho yan, ha? Ang ginawa nila sa ngayon, noong mga nakaraang taon, parametric formula ang tawag. Bago pa gawin yung budget, sasabihin na sa mga congressmen, uy, akin na yung mga project nyo, tig 2 billion kayo. Katapos, yung matitirang pondo, paghahatian ng liderato ng Kongreso, Senado, paghahatian ng DPWH. Yan na yun, mga flood control na lumabas, kung ano-ano lumabas. Alam nyo, ang paggawa ng isang pondo, kaya nakabata yan sa Kongreso, pero unang pinanggagalingan yan ang presidente. Kasi nakikita dapat ng eksekutibo, ito ang mga kailangang pangunahing infrastruktura. Pagdating ngayon sa distrito niya, sa Kongreso, titingnan ng mga congressman. Alam niyo kami nung panahon ni Presidente Ramos, maging nung pagbalik ko, ang sabi ko noon, sige, para wag ka na makialam sa national budget, baka may nagkaligtaan kami na kailangan na pondo. Ang pondo namin was 70 million pesos. 30 million, nilalagay sa ospital. Nilalagay sa mga pagtulong sa DSWD. Yung 40 million, yung mga infrastrukturang baka hindi nakita ng nasyonal. Why? Because the national budget is supposed to set up the national requirement for infrastructure. 6 ang priority programs na nandyan sa national budget under the Official Development Assistance. Andyan po yung Laguna Lake Road Network. Magdudugtong magmula Rizal, pababa ng Ortigas, papunta ng Taguig. Kalye. Nandyan po yung Bataan Cavite Link. Magdidikit ng Cavite, direkta ng papunta ng Bataan. Nandyan po ang North-South Rail. Direkta, magmula Pampanga, papunta ng Maynila. Nandun din yung South Long Roll. Magmula Maynila, papunta ng Bicol. Yung Panay Guimaras Road, kasama dyan. Ang pinakamasakit sa akin dyan is the Metro Manila Subway. The Metro Manila Subway should have been finished, or should be finished, in 2028. Tapos na ho yan. That would have been a lasting legacy by this administration under Bongbong Marcos. Conceptually, it started
with President Noynoy Aquino. It was firmed up during the time of President Duterte. Initial funding came from the administration of President Duterte and nearly should have been funded by President Marcos. Anong ginawa nila sa pondo? Magmula sa program, binunot nila. Inilagay nila sa program. Ang pinalit nila sa program, flood control projects. Ngayon dapat to para na tayong Japan, para na tayong Hong Kong, para na tayong isa sa mga modernong bansa. Nauna na tayo ng Vietnam, nauna na tayo ng Thailand. Yung delay po na yun, 2032 na natin makikita ang subway. Pangalawa, PhilHealth. Ginawa ni Pangulong GMA, expand the program. LGU, tumulong kayo. Expand it to the indigents, to the senior citizens. Pag upo ni Pinoy, ang sabi ni Pinoy, hindi na. Automatic na tayo sa mga indigents. Sa senior citizens. Pagdating ni Duterte, expand everything. Over na yan. We will put 90 billion every year. Anong ginawa nila nung panahon ni BBM, ni Bongbong Marcos? Hindi na naglagay ng pera na 90 billion, yung nandun na 60 billion, binunot pa at nilagay sa flood control projects. If you talk of Korea, Japan, Singapore, Thailand, ayan, Doc, napanggilan ko si Dr. Liachon dito. Almost 10 to 30% na lang. In fact, 10% na lang. Kahit anong sakit mo. Yun na lang ang ibabayad mo. Thailand, nauna tayo dyan. Ngayon, gano'n na sa Thailand. Ma-hospital ka, nabuntis ka, may cancer ka, 10%. Sa atin, magkano? 60 to 70%. Kaya pag ikaw dito nagkasakit na maluba, mamamatay ka na sa hirap o mamamatay ka sa sakit. Imbis na yung pondong yan pinalaki, dinagdagan, pinalawak ang programa, pinaganda, nakita sana natin. So these are the things that we are fighting for and we should continue to fight for. Yan po yung accountability na gusto natin sa darating na gobyerno. Pagdating ng DPWH, kailangan dyan may blockchain technology na. Pag nagbidding doon, alam dito, alam kung magkano ng lahat. Pagdating po ng customs ng BIR, kailangan po yan. Kung ano yung mga koleksyon, i-transparent na hindi na pwede yung LOA. O magkano babayaran mo, pagkatapos usap tayo. Ngayon o, mga negosyante, umiyak na. Ayaw na magnegosyo. Tama po. System integrated ng lahat, ayusin natin lahat. And kailangan natin ng isang malakas na Pangulo para dyan, para ireforma ang buong sistema. Thank you very much, Kong Mike. Meron pa yung kasunod, Kong Mike, na kailangan marinig ng taong bayan. Nakita nyo kung gaano katibay at kaliwanag ang kanyang pagpapahayag ngayong umaga. Kaya tinihiling ko sa mga vloggers, ito ang isang platform natin sa kapihan sa PDP, is wag maliitin ng kung sino man sapagkat hanggat may boses na naririnig, maliit mang tinig, pag pinagsama-sama natin ang pwersa. Kaya nga, spread the word, spread the message, kayo mismo ang magmamaliit sa sarili ninyo pag hindi nyo ginawa ito. Kaya you do it or regret. So, mga ka-vloggers, hinihiling ko po sa inyo, spread the word. Kasi baliwala yung mga content ninyong ginagawa kung hindi ito magiging kapakipakinabang sa atin pong bayan. Dahil sa totoo lang, bakit alam lahat ni Kong Mike? Yan ang susunod nating katanungan. Kong Mike, Congressman Defensor, you've been inside government, di ba? Where exactly does reform usually fail? Is it political will or systemic design? Pareho po, political will and systemic design. Hindi natin ma-reform ang ating constitution, hindi natin magkaroon ng changes yung sa constitution natin because nagkakaroon ng opposition from the Senate. Talaga nagkaupo sila to call for a constitutional convention, to call for a constituent assembly. Systemic, dahil alam nyo ho, ang ating saligang batas, ang pinaka-unique sa lahat ng saligang batas.
Kasi bicameral system of government po siya. May Kongreso, may Senado katulad ng Estados Unidos, pero multi-party system. Ang nangyari po kasi dyan, nung nagkakaroon ng Constitutional Convention, nagdidebate sila, ang gusto nila talaga is a parlamentaryo. Kaya may multi-party system. Last minute, tumawag, sabi nila, hindi, gawin niyo yung bicameral. So tayo lang may ganyan eh. A bicameral system under a multi-party setup. Kasi dati, di ba, meron tayong liberal, meron tayong nasyonalista. Katulad ng Estados Unidos, may Democratic at merong Republican Party. Yun lang. May independent, pwede rin. Pero, kumbaga, ito ho yung recognized parties. So, kailangan po natin sa aking palagay na talagang baguhin yung ating sistema. I would think, sa akin ho, pananaw, yung parlamento. Kailangan po natin a parliament system. Kasi sa parliament po, nagbabantayan eh. For example, si Doc ang Secretary, Minister of Health, ako yung opposition, tinututukan ko siya. Pagka nagkabaliktaran, tututukan naman niya ako. May mga programa siyang nakikita ko na, for example, yung subway, kailangan ituloy yan. Kahit magpalit ng gobyerno, itutuloy ko yan. At i-implement ko yan para may continuity ng programa. Sayang po yung kay Pangulong Duterte dahil inabot ng COVID. I think si President Duterte, nandun sa kanya yung vision at alam ko na alam niya, nakikita niya yung problema na hindi lang natin nagawa kasi mas malaki yung problema natin eh, at that time eh. Ang katunayan marami nagsasabi nun, ituloy mo pa, mag-declare kang revolutionary government, ikaw pa rin ang presidente. Pero nakita niyo yung Pangulo, di ba sabi niya, ayoko niyan, bumaba. Yan po yung liderato ng Pangulong Duterte. Pero yun ma'am, sa tanong mo, pareho. Kailangan nating i-reforma pareho. Kailangan natin ng isang malakas na gobyerno. Siguro wag na tayong lumayo. Yung demokrasya, pero matibay, yun nakikita natin sa Singapore. Diba? It's a democracy led by a prime minister, but it's a strong government. Talagang pag sinabi na doon, bawal chewing gum. Bawal. Oo. Pagka yung may batang Amerikano nag-graffiti, pininturahan niyo mo, talagang palo eh. Sa kanila, palo. Oo. Walang padrino, pinalo talaga. Ang droga, hanggang sa kanila. Yes. Death penalty. Oh. Anong sabi ni Lee Kuan Yew nung tanongin, bakit death penalty? Sabi niya, hindi niyo alam eh. Kami nagpapatakbo ng bansang to. Pag lumala ang aming problema dito, kawawa ang tao. So kaya ngayon pala, kinokontrol namin yan. Ano bang ginawa ni Pangulong Duterte? Ganun din naman. Di ba? Tiningnan, alam niyo ang Quezon City, pumunta kayo sa korte, there was a study in 1995 and I have always been an advocate. 90% of cases in Quezon City are drug-related or drug-related or induced by the use of drugs. Yung mga addict mismo ang gumawa ng krimen. 90%. Nung nagpa-surrender po si Pangulong Duterte, nako, libo-libo bawat barangay sa amin. Nagsukuan. Nung una, nagsusumbong. Sabi ko, tama ba itong ginagawa ni Pangulong Duterte? Nung makikita ko naman, totoo naman mga adik yung mga yun eh. Di ba? Tapos nagpapakita nung kanilang sarili, sabi ko maganda pala din to. At least nagtigilan din to mga addiction at yung pagtutulak ng droga. Mang Mike, Yan po ang reason bakit baka sabihin ng iba na parang may blind following tayo sa mga Duterte. So nakikita mismo natin kung ano talaga ang pinagagawa nila sa atin, anong nagawa nila sa atin, at saka anong magagawa nila sa atin. Hindi ibig sabihin na Duterte, follow na lang tayo, support na lang tayo, but on my part, nakita talaga natin kung ano ang pagkakaiba. Kahit yung mga relatives ko, nalaman ko na mayroon palang mga addict nag-surrender during the time ni PRRD. So, yun ang hinahanap-hanap natin na sana bumalik. Rob, tama po kayo dyan. Talagang effective. Iba yung dating niya eh. Kasi yung ramdam ng tao na hindi ito nagbibiro, tototohanin niya yan. Pero ngayon, grabe, ang daming mga ginagawang mga activity to stop drugs. Yung galugad, mga galugad for life yan, forever, pero walang susuko. Walang sumusuko eh. Kaya presidente dati ay sumuko dahil alam nila hindi kailangan galugarin.
Dahil talagang he is not joking. Ang lakad niya ay yung sinasabi niya, he walks the talk. Dito ngayon, puro photo ops, puro pabibo, puro Jollibee. Alam niyo kung bakit puro Jollibee? Pabida. Wala na makain ng Pilipino, nagpapabida pa. Yung ilan dyan, nag-uniforme pa na akala mo, susugod sa gera. Eh, hindi nila alam ang taong bayan, sanay na. Dahil matagal na tayong nagugutom at niloloko. Hindi pa wala pang crisis sa ginawa nila doon sa dating administrasyon na pati batas hindi kinilala, hinuli yung dapat hindi hinuli, at ang batas ay doon nila pinahawak, hindi sa ating bayan, doon pa lang gaguhan na. 'Di ba? So, eto, isa pang tanong, Kong. Doc, salamat po, Mamaya may tanong po sa inyo. Medyo hard ang question, but I know that Kong Mike, kayang-kaya niya to. Sa dami ng pinupukol sa kanyang tanong, alam mo kung bakit? Alam niya eh. Mahirap yung scripted. Maiiyak ka talaga dahil di mo na memorize. Di ba? Kong Mike, if a member of your coalition, no, itong ating rage, medyo malawak to, attorney, yung rage, biruin mo, 750 coalition and many more pa is lalahok pa. Dadami pa yan sa galit na nadadama ng Pilipino. So, expect natin na umabot siya ng libo-libo. Parang Diyos na yung gumagalaw dito eh. Ginagamit lang yung mga tao at mga leaders na nangunguna dito. If a member of your coalition, Kong Mike, is accused of corruption, will you act against your own? If a member of the coalition is accused of corruption, definitely po. Well, paano ko ba sasabihin to? Alam niyo naman ang coalition is not hindi naman to isang formal organization in a way na sumama kayo para tayong nagkakasama-kasama, nagpirmahan tayo, and we have a memorandum of understanding kung ano yung pagkakaisa natin, kung ano yung tinutulak natin. And one of which is the fight against corruption. So talagang, syempre, pagka yun ang naging problema, kailangan nating address yun. So, sa palagay ko naman, ma'am, pagka umabot naman tayo sa ganun at wag naman sana, mapapagdesisyonan po yan nung ating samahan at pagtanggal ng tao. Maliwanag yun kasi maraming mga organization o samahan o mga magkakasama, kapag na-involve sa corruption ng kasama, magaling sila eh, may nagtatakipan. So this time, narinig nyo mismo sa bibig ng atin pong kinikilalang Kong Mike ang talagang gagawin at mangyayari. Kasi yung iba, they will take advantage that they are part of this organization. Pero hindi mo alam na papasukan ka na talaga ng magde-destroy. Kasama yan. And I think Kong Mike and Mayor Baste, our president ng RAGE, no? Or the lead convener, is ready. Kasi sanay na silang talaga sa mga ganyang gawain eh. So this time, wala nang magpapaloko. Kawawa ang Pilipino. And now po, punta tayo sa segment number 4 at ito po ay pangunguna ng ating napakagandang moderator. Again, syempre, kailangan purihin ko yan, kundi hindi ako sasamahan yan. Mahirap pag wala tayong kasama na talagang alam at kilala yung usaping legal. Yung legalidad kasi is very important sa atin eh. Para hindi tayo nalilis at naliligaw. Kundi, meron na naman silang dadagitin dyan at ikukulong kayo. Sige. Ang kaya lang namin gawin, sabi ko, wag nating kalabanin, isa-isa lang. Bakit? Para pag nakulong ka or ako, may magdadalaw at magdadala ng ulam. Ng ulam. Di ba, mainit? This time, palakpakan natin muli ang atin pong Attorney Yvette Contacto. Attorney? Yes, Penny, maraming salamat uli. And syempre sa usaping rage, no, hindi maiwasan ang usaping frontrunner, no, ng sa darating na 2028 VP Sara, no? And therefore, ang aking tutuunan ngayon ng aking katanungan ay si Dr. Trumata. Doc, no, is this coalition itong na inyong pinasok, is this aligned with her leadership or is it independent of VP Sara? Very much aligned and very much supportive to VP Sara, ma'am. Sa sinabi ko na nga kanina,
Ang pinaglalaban kasi ng Vice President is pariha din ng pinaglalaban ng grupo namin. Alright. Therefore, hindi mahirap magumbinsi ng mga volunteers considering that nararamdaman talaga nila na si BP Sara is the ultimate option para sa changes na nangyayari sa atin. So kung magpapatuloy ito, walang papalit, paano na kaya tayo? Kaya, as I've said, by hook or by crook, we will be supporting BP Sara. Your Doc, your opinion po, no, having heard what happened yesterday, nadinig nyo naman Yes. po, nasubaybayan po ninyo, no? Obviously, hina-highlight po ng Kongreso, no, yung issue ng confidential funds. And if you will connect that with accountability, this is a key issue dito sa RAGE. Will you still continue to support VP Sara in spite of what the House has been projecting her? First and foremost, we were so disappointed with what's happening in the Congress. Kasi as an ordinary person, supposedly ang pagtingin namin sa kanila ay talagang honorable and they will be doing what is right. Pero makikita mo na ang daming ginagawang mali. Kahit yung painting lang masasabi mo na gawa-gawa lang talaga. How much more itong sinasabi natin regarding sa confidential fund na wherein cleared siya ng COA, wherein sa studies nga ni Kung Mike, ang daming mga departments within the government, ang daming mga unliquidated advances. Mas malaki pa at saka questionable pa. So yung hindi naman mabibigyan ng good clearance itong si BP kung hindi talaga ginagawang tama. I've been in the government for several years. I've been the provincial health officer of Southern Leyte. So alam ko rin kung ano ang proseso ng gobyerno. At I know that BP is in the right track at lahat ito ay gawa-gawa lang. As I've said, very much disappointed po kami sa pinagagawa ng ating mga honorables dyan sa Congress. Okay. Yun nung malinaw yung yung tinalakay ni Gov. Trumata, no, na mas malaki pa, no, ang papel ng gobyernong ito, no, compared dun sa ginagawa ni VP Sara, no. And yet, tila hindi nga accountable, no. Masyado lang sila nakatutok sa 2028. Hindi ba? That is the accountability he was looking for. And yes, Doc, continue po. Saka, if I may add, ma'am, the more they're doing it to BP Sara, the more na nagkakaroon ng simpatiya yung tao. Just like me. So lahat gagawin namin para ma-protect siya and then lahat gagawin namin para manalo siya. And Doc Brown, would you say this is blind loyalty or are you talking about fairness and equality? Fairness po, kasi sinabi ko nga, alam natin na gawa-gawa lang to lahat at alam natin na demolition to para sa kanya because she is ang hope ng karamihan at saka siya yung parang magiging deterrent para sa mga masasamang tao na nasa gobyerno. Very good. Well said, Doc. Well said. This question po, either Kong Mike or Doc, you may answer this. Can a coalition, tied to a political figure, still claim independence and credibility? If you are going to align with VP Sara. Well, number one, we are not claiming independence. Wala ko kami kiniklaim na independence. Ang sinasabi namin, nauna kayo. You filed an impeachment case kay VP Inday Sara, inuna nyo yung politika, gusto nyo siyang tanggalin para wala kayong kalaban. So therefore, tataya din kami. Right. Kami tumataya dahil gusto namin makulong yung mga nagnakaw, maging accountable sila, at ang nakikita namin na magpapagawa lang nito ay yung taong walang flood control insertion, si VP Inday Sara. Doc, would you want to make a comment on that? Very much agree na lang ako kay Kong, yung idol ko. Talaga. Okay. And therefore, so what you're trying to say is that this Rage Coalition is not personality driven. Well, actually, ma'am, it's personality driven because medyo, tinanong ako bakit personality driven, Mayor Baste? Wala tayong magagawa, sabi ko. Si Mayor Baste ang kinikilala ng mga organisasyon
May paninindigan si Mayor Baste. Ang taong to, nag-vice mayor, nag-mayor ng Davao, may kakayahan at magaling makibahagi sa tao. Hindi lang siya willing mag-lead ng Davao, ng Mindanao, kundi ng buong sambayanan. Kaya kami, tumataya sa kanila. 'Di ba? Kaya itong mga tao yung mahirap nga yung yung ibang partido eh. Kunyari anti-corruption, pagkatapos kakampi naman nila yung administration. Kunyari malinis sila, pero andyan sila sa likod ng administrasyon. Dati never again, ngayon never against. Alam niyo, si Pinoy ay kaibigan ko. Congressman Noynoy Aquino, magkasama kami. Nung siya mag-senador, nagkikita pa ho kami niyan. Nung ako'y nasa kabinete. Totoo po yan. Alam nyo, sayang ho, hindi na kami nakapag-usap. Ang huli namin pagkikita, nagsalubong kami, kinamusta niya ako, paalis na siyang Pangulo. Sabi niya, magkita tayo. Sabi ko, sige, Mr. President. Di ko na nga matawag na Noynoy eh. Sabi ko, sige, Mr. President, magkita tayo. May tinanong pa nga sa akin, Dok. Sabi niya, Mike, sino ba yung staff po na ganito na maganda ata yun? sabi ko, titignan ko. Sabi ko, chichiking ko kung saan yan. Then nagtatawanan kaming dalawa. That was the last time I saw him. Nung namatay po si Pinoy, ayaw na niya magpa-dialysis. Ang sabi ni Pinoy, mas kailangan ng mahirap yan. Pabayaan niyo na sila. Kahit na pa ang politika natin, if we were against Pinoy or were for Pinoy, kahit pa paano yung taong yun, maayos ang kalooban. Kung buhay si Pinoy ngayon at nakita niya yung partido niya na ganyan ang ginagawa, nako, magwawala po yun. Yung tatay niya, lumaban kay Marcos Sr. Ang akala natin lahat, magbabago, lilinisin ang pangalan. Ngayon, kung nakita ni Pinoy itong ginagawang pagnanakaw at nakita niya ang partido niya, ang mga kasama niya na ganito ang ginagawa, magagalit ang Pangulong Noynoy Aquino. Babangon. Babangon. Para sa akin, ma'am, personally driven to. Alam natin na may mali. Pariha tayo ng pinaglalaban. So, mayroon tayong pinaghuhugutan para magkaroon tayo ng kausa ng ganitong raids. Sa tingin ko magtatagumpay tayo kasi walang malita na nag-push through sa atin except ang sa atin is yung pinaglalaban natin Very good. from the heart. Well said, well said. But alam niyo po ito marami na kasing sa ating nagdaang kasaysayan marami ng mga naging movements. And eventually Filipinos get this illusion kasi nawawala ho talaga sa landas. I'm giving you this opportunity to convince our listeners and viewers why this is not just another recycled political formation. I think number one, bago pa ho nabuo yung coalition, mayroon ng pagkilos yung mga organisasyon. Nice. When President Duterte ran in 2016, nandyan na po sila eh. Sila na po naman talaga nagsimula na eh. Nung tumakbo si VP Inday Sara, tumulong sila. Diba? Nandyan din po sila. So more than the personalities, itong paninindigan ng mga grupo, ng mga individual, ng mga organisasyon, kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kahit naman po sila Inday Sara, si Mayor Baste, kung ano yung natatamasa nila na suporta at popularidad, nanggaling sa kanilang ama. Nanggaling kay Pangulong Duterte. At tingin ko, yan po yung prinsipyo na pinaninindigan ng lahat. Yung prinsipyong pinangatawanan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa akin, paano ko i-convince? Isa lang, tatanungin ko lang ang lahat. Satisfied pa ba tayo ngayon? So if you're not satisfied, then let's go. Let's go on raids. Malinaw hindi ho ito recycled, no? It's not a recycled formed group. Dati na po itong mga kumikilos, tahimik, no? Nung panahon na natamasa nila ang pagbabago, ngayon ay maingay na naman muli. So hindi po ito recycled. Okay? Maganda hong reunion ang ganda. Tama po kayo. This is a reunion of principled people again. Okay.
Kaya nga attorney ko minsan, to be honest minsan sasabihin, oh ito, galit dito, ito, gano'n. Nagtataka ako, no, paano nag-away? Yung pala noon pa, may mga tampuhan noon, may mga away noon. Pumunta ka sa isang syudad. Minsan may 2 grupo, 3 grupo ng mga Duterte. May mga tampuhan, may mga, hindi naman actual na away, pero ayaw magsama. Kaya yun yung binabanggit ko, yung pagtayo ni Mayor Baste, sama-sama sila. Pag sinabing dito tayo pupunta, tulong-tulong tayo, tulong-tulungan lahat. Nice. Well said, well said. Okay, Kapenim, fast talk tayo ngayon. Fast talk na. Fast talk na. Sino ba mauna? Ikaw? Sila dalawang Kaya nga. magkakasagot itong fast talk. Kala ko Ikaw na tayo lahat. sasagot, sila magtatanong. Okay. Ngayon, alam mo sa totoo lang, Oh. at home talaga sa mga gantong usapin si Kong Mike, no? Hmm. Oo, sa totoo lang, alam mo kung bakit? Nagagaguhan pa tayo eh. Dami niya naman lolokohin eh. Ito pang taong to, sanay ito. At detalyado pa nagsalita, biruin mo, inilatag yung 18, binasura, pero to nag-iisa, nakakulong, ayun, nakalaya yun eh. Wala namang mga kaso yun eh. Kinasuhan. Kasi nga walang kaso, kaya kinasuhan. Oo, kaya nga dahil walang kaso, kinasuhan. Yes, of course. Marines pa karamihan doon, ha? Hindi pa pwedeng mag-ano yun. Anyway, mamaya, magbibigyan kayo ng tamang oras, magtanong kayo. Wait lang. Let's move to the difficult but necessary question. Nakalagay dito, hard political realities. Hard political realities. Anong intindi nyo sa ganong sinasabi dito? Hard political realities? Mga mahihirap na katotohanan. Katanggap-tanggap sa kanila, ngunit sa Pilipino, hindi katanggap-tanggap dahil harap-harapan tayong binababoy. Di ba? Let's move. Oh. Ikaw Para na po dito sa, kay- ikaw na dito sa fast talk. Kaya, No explanations needed. Go. okay, Go na. sa pastok na tayo. Ngayon nating tanungin pa yung isa-isa eh, kasi parang ang kumpleto sumagot ni Kong Mike eh. Oo nga. Sa pastok na tayo kagad. Fast talk na. Kasi parang I don't want to sound boring. Kasi hindi boring ang ating guest ngayon eh, si Doc at saka si Kong. Sa totoo lang, they know kung ano ang laban na pinapasok nila. They know kung saan sila maninindigan. Fast talk po tayo para po sa inyong dalawa. Doc, quick answer. No explanations. Opo. Unity or accountability? Unity. Reform or loyalty? Loyalty. Principle or winnability? Principle. Transparency or pragmatism? Transparency. 2028 coalition or competition? 2028 coalition. Yun. Okay. Talagang alam mo, itong parang si Doc no? Parang taga-seminaryo. Napakabait. Mukha lang po, ma'am. Mukha lang po. Ngayon, para naman kay Kong Mike, fast talk tayo. Unity or accountability? Kaklaro ko lang Sabi ko Si sa'yo. Doc, si Doc, ang sagot niya yung para sa atin. Ha? Ako yung sagot ko doon sa kalaban. Okay. Okay. Kasi kay Doc, napansin ko yung sagot ni Doc, pang atin yun eh. Ito pang kalaban na sagot. Oh. Okay. Accountability. Kasi, tama. Tama si Doc, di ba? Tama Unity si Doc. tayo. Oo. Oo. Pero sa kalaban, accountability. Oo. Tama. Ulitin mo yung tanong, ma'am. Ah, Unity? unity or accountability? Kulong. Next question. None of the above. Next is reform
or loyalty? Revolution. Oh. Next is principle or winnability? Principle. Transparency or pragmatism? Transparency. 2028 coalition or competition? Panalo tayo. Yeah! Alam mo nga, talagang nakakapanginig ng laman lahat ng mga bagong pasabog ng ating dalawang panauhin today. Palakpakan naman natin si Dr. Roselito Chumata. At syempre ang ating congressman at ang Secretary General ng ating talagang kinabigla nung nakaraang linggo, si Kong Mike Defensor. We've heard the vision. Now comes the test execution. In times when trust in institution is fragile, the emergence of new coalitions invites both hope and skepticism. Alam nyo, the real question is not how many movements you can gather, but how many promises you can keep. Will this be the beginning of genuine reform or just another chapter in political realignment? That answer will depend not on declarations but on decisions. Mga kasama, mula po sa PDP Laban or PDP, 10 ng aming mga kasamahan, taus-pusong pasasalamat sa inyong lahat, sa inyong mga walang sawang suporta dahil naniniwala rin kayo na tulad namin, ang laban po ng PDP kasama ng RAGE at iba't ibang koalisyon na umabot na ng 750 at madaragdagan pa sa mga susunod na araw sa pamumuno ng ating butihing presidente ng PDP, Sebastian Duterte, and of course, the Secretary General of RAGE, Congressman Mike Defensor. At kasama dyan ang grupo ng atin pong Dr. Jose Trumata na talagang naninindigan at lumalaban din para talaga mabigyan ng hustisya ang nangyayari sa ating bansa at sa ating mga kababayan. Alam po ninyo, walang bayad magtanong mga kababayan. Andito po ang kapihan sa PDP na nagpapasalamat sa lahat ng mga vloggers. Para po sa inyong kalaman, ang mga vloggers dito ay huwag niyong maliitin, kundi dapat ninyong respetuhin at tingalain. Bakit? Walang maleta dito. Yes. At wala rin pong bayad ang mga vloggers na nandirito tuwing Miyerkules kasama po namin sapagkat naniniwala rin sila na ang laban ng bawat isa o bawat Pilipino ay laban dapat nating lahat. At iyan ang talagang nakita kong pananaw ng RAGE. Tanggalin na ninyo yung mga pangalan, tanggalin ninyo ang mga kulay. Dapat isiksik natin sa ating puso para pumasok ng todong malinaw sa ating isipan na iisa lang naman dapat ang ating laban, hindi pa iba-iba. Para we need to learn how to choose our battle para manalo po talaga tayo sa gerang kinasasangkutan ng mga Pilipino sa bansang Pilipinas. Kasi iba-iba ang kanilang mga battle. That's the reason kahit isa walang pinapanalo. And that's the reason why nilagay at ibinuo ang RAGE. Nakita ko sa kanila ang bagong malinaw na pag-asa ng ating inang bayan, ang Pilipinas. Many more coalition or group organization movements to come and praying to God na mag-succeed tayo this time because tama na, sobra na, bumaba na. Tama ba yun? Tama ba? Diba? Kung talagang ang iyong pananaw ay para sa bayan, ang iyong pakikibaka at paninindigan ay para sa bayan, isa lang naman ang kasagutan. Tulad na sinabi ni Kong Mike, kung talagang ikaw ay may malasakit, ano ang dapat mong gawin? Maging matapang at malasakit. Ayun. Paano mo mapapatunayan at mapapadama sa Pilipino na ikay matapang at may malasakit? Kumilos po tayo, sumigaw at manindigan. Yon. Kaya mga kasamahan sa media, mga vloggers, no? Huwag kayo diyang para lang magkaroon tayo ng content. Dahil ang content, hindi tayo dapat makontento. Bakit? Ha? Spread the word. Ipaalam sa hindi nakakaalam. Manawagan, sumigaw, huwag mapagod. Dahil pag napagod kayo, yun yung inaantay nila.
Sabi nila, mapapagod din yan ng kasisigaw. At tayo pa rin ang magwawagi. Dapat hindi kayo mapagod dahil hindi pansarili yung pinaglalaban ninyo, kundi para sa bayan, para sa lahat ng Pilipino. Kaya suportahan ninyo ang laban ng rage. Tanggalin niyo yung mga kulay. Kaya nga si Kong Mike naka-block, ako naka-block na rin. 'Di ba? Para walang kulay. Kasi diyan sa walang kulay makikita niyo yung tunay na transparency. Magubad ka na, ano, attorney. Nakikim din ako. Mga kasama, wag po kayo mananawa sa pagsuporta at manindigan tayo sa tama. Hindi po nakakahiya. Sa ilang mga kasama natin at ibang mga Pilipino, ang dating natin ay corny, baduy. Ha? Kasi nga po, tayo ay paulit-ulit na sumisigaw. Pero mawawalan ng value yung ating panawagan at pagsigaw kung tayo ay mapapagod. Di ba? Dahil tandaan ninyo, lahat ng bagay na inumpisahan ng tama, ito tamang laban to. Sigurado tayo matatapos po ito ng tama. So yung ginawa ng atin pong mga tiwali o mga, ano man Tagalog ng crocodile? Waya! Hindi, dapat hindi ganyan ang pronunciation eh. Bumubuka dapat ang bibig kasi ganid eh. Buwaya! Buwaya! Alam niyo, kapag yan naging buwaya, dapat siya maliit pa lang, tinutusta na yan. Huwag nyo nang palakihin. Dahil pag yan ay lumaki, kasalanan nyo rin po. Kaya walang titigil, walang susuko, hanggat may rage na dumarami at aninindigan para po sa bayan. Mabuhay ang rage! Mabuhay! Mabuhay ang PDP! Mabuhay! Mabuhay ang mga vloggers na walang bayan! Mabuhay! Alam niyo, tulad na sinabi namin kay Kong Mike, hindi man kayo pinapalakpakan sa lupa, siguradong nag-uumiyaw at nagtatalunan ng mga anghel sa langit sa inyong kabutihan. Huwag po kayong hihinto dahil kailangan po namin kayong lahat. Sa panahon ngayon, magtulungan po tayo para sa isang adhikain, tanggalin ang kulay. Kung ano man kulay ang paborito nyo, paborito na rin namin. Magkaisa tayo para sa bayang Pilipinas. And now, bibigyan ko po na pagkakataon pa para sa kanilang parting words. Hindi pa pwedeng hindi marinig ang kanilang tinig. Tama. Attorney, pakilala natin. Doc, pwede po bang makuha ulit at makapagpaalam kayo ng maayos? Pero yung paalam ninyo dito lang sa programa. Nakapi yan sa PDP. Doc, palakpakan naman natin si Dr. Jose Trumata. Kahit at saka Doc, kahit magsalita pa kayo ng waray. Sige lang. Okay. So, daghang kayong salamat o shout out ko sa akong mga kaubanan sa Southern Leyte. Thank you so much for having me here. I hope nga padayon na ni o I hope nga musaksid ta. Kong Mike? Yes, sa atin po mga kababayan, lalo tigit sa mga kabataan, alam nyo yung pagiging matapang, hindi ka naman pinanganak para na matapang kagad. Binibigyan ka ng oportunidad na maging matapang. Yung magiging makabayan, hindi naman kaagad pinanganak ka na makabayan. Binibigyan ka ng oportunidad na maging makabayan. Ang isa po sa mga paborito kong istorya sa ating kasaysayan, nung nagkaroon ng Commonwealth period, si President Manuel L. Quezon umalis at inassign niya si Chief Justice Jose Abad Santos bilang siya ang Chief Justice ng Supreme Court. Sabi niya, ikaw munang presidente ng ating bansa. Ikaw ang tumayo na leader ng Republika ng Pilipinas. Kasama niya po yung anak niya, nahuli sila ng mga Hapon. Ang sabi ng mga sundalo, kung itatakwil mo lang ang iyong bansa, ang republika, at itataya mo ang loyalty mo o yung iyong pakikiisa sa Japan, sa bansang Hapon, ay hindi ka namin papatayin. Hindi pumayag si Chief Justice Jose Abad Santos. Andun yung kanyang anak, kinausap niya, sabi niya, anak, magpakatatag ka, tibayin mo yung sarili, ang ginagawa ng iyong ama ay para sa bansa. Hinida po si Jose Abad Santos at binaril, firing squad. Andun yung anak niya. Bata pa ng mga panahong yun. Wala pa atang 10 taong gulang nang siya ay makita niya yung nangyari sa kanyang ama.
Ito po yung klase ng pagkabayani na hinihingi natin sa bawat isa. Alam ko naman, hindi naman natin kailangan mag-alay ng buhay, hindi naman tayo kailangang magkaroon ng dugo, magkaroon ng pagkakagulo. Kailangan lang po natin magsalita. Kailangan po natin magkaisa, manindigan, magsalita at kumilos. Pumunta tayo sa kalsada, magkita-kita tayo, kumilos tayo. Dahil yung ginagawa natin, hindi lang para sa atin. Higit sa lahat, para sa ating mga anak. Kung ang korupsyon na ito na nakita natin ay hindi matitigil at pupunta lang sa bulsa ng ilan, kawawa po ang bansa natin. Kawawa ang inyong anak, kawawa ang kinabukasan ng bawat pamilyang Pilipino. Sama-sama po tayo at lumaban tayong lahat. Maraming salamat, Kong Mike. Maraming salamat, Dr. Jumata. Any parting words, Attorney Yvette? Maraming salamat ka, Penny. I-remind ko lang no doon sa ating mga tagapakinig. Isa ho sa prinsipyo ho ng aming partido na PDP ay enlightened nationalism. Ibig sabihin ho, hindi ho tayo magpapadaig sa foreign domination, kundi even sa mga kapwa nating Pilipino. Sa nangyayari ngayon, wag ho tayong magpapaapi, magpapaalipin sa nag-aalipusta sa kaban ng bayan at lalong-lalo na sa karapatan natin bilang mamamayan ng ating bansa. Lalong-lalo na ang nang-aabuso, nang-aapi sa atin ay ating kapwa Pilipino. Manindigan po tayo at lalong-lalo na po, wag mawawala ng pag-asa dahil nandyan parate ang Panginoon na nakagabay sa atin. Maraming salamat po. Maraming salamat at huwag kayong mananawa sa atin pong panawagan ng paulit-ulit para sa bayan. Alam niyo mga kaibigan, ang kapihan po ay bukas anumang oras. Pwede kayong magtanong, mag-message. Meron po tayong page, ang kapihan sa PDP. And of course, akong Mike, wait lang. Late ngayon na? Grabe ka naman. Gusto ko pong i-acknowledge ang producer at talagang nakagabay sa kapihan sa PDP. Nandirito po si Bernie Ang. Siya po ang presidente ng NCR, PDP NCR. Siya po talaga kung bakit masyadong maingay ang NCR because of him. Salamat, Bernie. Palakpakan naman natin. Thank you very much at ituloy-tuloy lang po natin ang siyempre, ang pagsuporta ninyo sa kapihan sa PDP dahil ang kapihan sa PDP ay hindi ordinaryong kapihan. Maliliit na tinig na pinagsama-sama, kasama nyo, kasama ko, at kasama nilang lahat. Ito ay gagawin nating malakas na boses para sa paninindigan laban sa mga tiwali sa bayan. Maraming salamat at God bless us all. Mabuhay ang PDP! Mabuhay ang RAGE! Mabuhay tayong lahat! God bless us all! Thank you very much. Yes, si Bernie daw, dalhin dito. Picture tayo. Sama natin yung mga vloggers. Kami tumatayo. May panata sa puso. Hindi lang salita, hindi lang pangarap, kundi pagkilos, tapang, at tunay na paglingap. Sa araw na to, kami nanunumpa. Bagong lakas, bagong diwa. Hindi pilaban ang aming gabay. Sa laban para sa bayan, kami handang ialay. Rodrigo Duterte ang tumindig, may kamay na bakal. Hindi para manalo.